Peace at Naimbaga Bigat sa mga taga-Abra. Good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid sa buong mundo at dito sa ating studio. Ito ang Face to Face with Ate Corinne. Handa na kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan. Love knows no gender. Kwento ng magpartner na gay at lesbian na nagkaanak. At sa ihain na yan, paano ba gumawa ng masarap na panghimagas na puto cheese at kutsinta? Face to face with Ate All these and more sa Face to Face with Ate Corinne. Chismis, yan ang magic word para lumabas ang marites ng barangay, Laila Chicadora. Yes! Hello! Wow! Sandali lang! Ang ganda naman ng damit! Ay, ito. Ang beautiful! Natulog ako, paggising ko, dumiretso na ako dito. Ang ganda! Maganda siya! Ay, maraming salamat sa kay Micah Grand House dyan sa Quezon Avenue. Ang gaganda talaga ng mga damit Ay, alam mo, nila. ate ko rin, sinipat ko rin yung social media page nila. Parang gusto ko sila maging kaibigan din. Oo, tsaka mura ha, yung Oo. mga damit nila. Ha? At saka mukhang masarap din yung pagkain doon, And ano? masarap Oo. din. Quezon Avenue, can you Yes. believe it? Merong fashion house doon. Le Grand House, yon. Ganda. Ikaw naman, ang ganda-ganda naman ng duster mo. Oh, diba? Batik-batik. Saan mo naman nabili yan? Baklaran. The Grand Baklaran, Paranaque. Baklaran, ayon. The Grand Bilihan ng Para mura. siyang Missoni. Ah, diba? Oo, diba? Ganda rin naman. Pero Nasa mas maganda yung pagdadala sa'yo. yan ng duster. Yes. Diba? Okay, so, andito din ang tropa natin sa kulitan ng poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Good morning mga kamisis! Ate ko rin ako. Nag-shopping na po ako dun sa baul ni Sir Mar. Oo. O ACDC. Oy, alam mo, yung ACDC na yan, kaya ako sabi ko sa kanya, huwag ilagay mo na sa baul yan. Alam mo ba kung ano ibig sabihin yan? Oo, may iba-ibig sabihin Palit kasi. na po muna ako. Oo, ano ba? Di ba? Sa ACDC. mga panahon namin, may iba-ibig sabihin yun. Actually, oo nga. Pero, hindi, fan din po ako kasi ng music nila. Because it's a group. Yes. It's linawin natin yon. Hindi siya attack and collect, Yes. defend and collect. Correct. Okay? Ito namang si Pera Godmother nag-ikot-ikot sa mga palengke para makahanap ng uulamin. At aba, akalain ninyo may nahanap din siya doon na the serve daw mabigyan ng 5K for you. Paano mo pinapakita ang pagmamahal sa iyong ina? Tinitreat ko po siya every sahod. Every sahod, antaray, ganun dapat, ganon. Yung mga chores po. Ikaw ang gumagawa. Ay, masipag naman pala si ate na din. Sabi nila, walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Pero dito sa Mandaluyong, may nakilala akong anak na halos daigin sa pagmamahal ng kanyang ina. Asan ba si ate? Asan ba si ate Nena at ate Lori? Thank you. Nanay Nena and ate Lori! Oh my God! Ako po ang inyong Pera Godmother. At matanong ko lang, ate Lori, nanay Nena, gano'n na kayo katagal tandem na nagtitinda dito? Matagal na. Luma pa lang tong palengking to, hindi pa nasusunog to, nandito na kami. 1970. Grabe, ang tagal na pala, Nay. Hindi pa ako lumalabas sa kain. Akala ko sa baul. Talaga ba? Baul ka dyan, ha? Ang balita ko, hindi ka na raw nakapag-asawa. Opo. Bakit? Bakit Kasi- naman ang lonely naman nun? Hindi naman lonely kasi maganda naman yung yung progress ng buhay ko. So, ito na yung buhay ko Ito na yun. So, ano naman masabi mo na hindi ka talaga niya iniwanan? Mas gusto niya nakatutok, talaga nakatutok sa pag-aalaga Parang sa'yo. sa akin. Kasi ang Oo. nanay ko nung araw, hindi rin ako nag-aaral. Mas ginusto ko lagi siyang Kasama. kasama. Nakikita ko siya kung paano Opo. nagtrabaho. Kasi wala kaming father. So talagang kayong dalawa na lang ang magkasama sa hirap at ginhawa. Tanong ko lang, saan nyo naman inaangkat? Kinuha itong mga pinapaninda nyo dito? Sa Divisoria pa po. Ako ang lahat ng Ako lang, gawa-gawa. Kaya parang feeling mo, hindi mo na kailangan ng lalaki, no? Kailangan mag-jowa ka na para meron ka ng taga-bitbit. Baka gusto mo naman, no, Lee J. Wook. At dahil dyan, sobrang tuwang-tuwa
natuwa talaga ako sa istorya ng mag-ina nito. Kahit, di ba, ganito ang simple ng buhay nila silang dalawang magkasama. Pero love na love nilang mabuhay. Kaya naman, deserve na deserve niyong ipakilala ko kay Ate Kuring sa studios. Kaya naman, sumama na kayo sa akin. Let's go! Pero Godmother, where are you? Halika na, pasok na, may mga bisita tayo. Si Nanay Lena. Hello, Nanay Go, Nena. At saka And si hello Ate sa kanyang Lori. anak na si Lori. Upo kayo dyan, pasok kayo. O ano, Aling Nena, hindi na nag-asawa yung anak mo. Correct. Ha? Masyado niyang mahal na mahal si Nanay Nena. Ganon ba? Opo. Hindi, totoo nga, Lori. Ano ba, wala ba talagang nanligaw? Hindi ka ba nagka-boyfriend? Iigan eh. Ha? Uy, grabe siya. Ano nga? Hindi totoo Ay, nga. ano naman po, may naligaw naman kaso nga lang, Ayaw ni Nana. hindi naman sa ayaw. Kaso nga lang, Nililigaw mo, no? nililigaw ba? Yeah, gusto ko rin. Kaya lang, siyempre, kailangan... Pinipili. Yung tao talaga. Baka mamaya hindi tao yung makuha niya. Ay, ano to? Hindi na. Ano yan? Baka ano, Sa ugali po. Butterfly. Sa ugali. Siyempre, parang ugali ng parang masama namin. ng ugali. Medyo conservative pa nung araw. Eh, ngayon na iba na eh. Ah, ganon. Opo. Ilang taong ka na ba? Kumatanong ko lang. I'm 44 po. 44. Yes. Alam mo ba ako ikinasal ng mga ganyang mga ganyang Yeah, edad? hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. Salamat po. Nay, kung Nay. milyonaryo naman ang manliligaw sa kay Lori, bakit hindi ka naman papayag? Wait lang. Ma'am, pag gusto po niya. Yun ang maganda pag gusto Hindi po niya. ba? Para hindi na pwesto sa palengke, supermarket Oo nga po. na. Ate Kuring. So, ano naman ang mensahe ninyo sa isa't isa? Ay, nagterno pa sila ng sapatos. O, diba? Talaga naman. Anong mensahe mo daw kay Ate Lori? Ang ano ko sa kanya, dapat talaga hindi siya magbabago kung ano man yung pinakita niya sa akin pagmamahal. Hanggang sa kung magkaroon man siya ng sariling pamilya, ganun pa rin kami, hindi kami magbabago. Ayun. Opo, yun ano. Hala, nagpaparinig, apo. Kailangan Ayaw mo pang humabol, pwede pa. Apo, sige. Hintayin natin si Martin magkaanak. Oo nga. Yung aso namin. Anong ito. message mo kay Nanay? Kay Mami. Naku, matagal pa itong mga mategi. Uy, grabe naman! Grabe naman! Pero ngayon, kasi yung apo, diba? Oo, Mami, I love you. Oh, I love you daw. Oh, ito, dagdag sa puhunan ng tambo. Yes. Oo. 5K for you. Ayan na. Para sa inyo. Salamat po, mga katuloy. Okay. So, sana naman makatulong kahit paano. Opo, malaking bagay At po. meron pang ibibigay sa inyo si Rai. meron po, Ate Kuring, meron tayong bigas! At hindi lang yan, meron po tayong blood pressure monitor. Kailangan ni Nanay Nena yan. Di ba? Free maintenance ka na ba, Nay? Meron po. Singilin nyo ang barangay, ha? Lahat ng mga provision ng barangay, singilin nyo. Senior citizen, tapos yung mga maintenance. Opo. Meron kayong mga ano dyan, Opo, benepisyo. meron. Okay? Opo. Okay po. Okay. Okay. Single Okay. mother Salamat pa. po. Oo, ang daming benepisyo sa barangay. Pero Godmother, saan ka na naman pupunta next? Ito na nga, Ate Kuring, ini-screening pa ng iyong Pera Godmother ang deserving na ihaharap ko sa'yo. Kaya naman mga kamisis, tulungan nyo naman ako, di ba? Tulungan nyo ako mag-post na kayo sa inyong social media account, Facebook and TikTok. At mag-hashtag kayo ng 5K for you and F2F with Ate Kuring para mapuntahan ko na yan. And make sure mag-like and share din kayo ng Facebook page ng aming Face to Face with Ate Kuring. Yahoo! Maraming salamat ulit sa inyo, Nena and Nanay Lori. Thank you po. Nanay Nena and Lori. Ayun. Okay. Si Nena at Lori, mag-inang nagdadamayan sa buhay. Natural na naman yan kung iisipin. Pero paano kung ang magkaramay na sa buhay at piniling bumuo ng pamilya ay isang bading at isang tomboy? Magkasama sila. Modernong pamilya. Posible nga ba? Okay lang po ba na maging mag-asawa ang bakla at tomboy? Bakit po? Kung para sa akin, okay kasi may anak din mo akong tomboy, bakla. Pero yung tomboy ko, may kinakasama din ni girlfriend din. Wala naman yung sa kasarian.
talaga nagmamahalan sila. Okay lang kasi ang bakla at siyang babae, pwede naman din magbuntis ang tomboy. Kasi bakla rin, yung lalaki bakla, di ba? Kasama natin ngayon ang gay and lesbian couple na sina Jackie Olikino at TK Pajares. Ang biological nilang anak, kanila talaga yan, Baby Athena. Hi, baby! Hi! Ilang taon na? Oh, smile ka pa dyan eh. Ano? Hi! Ilang taon na? 2 na po siya ngayong April po. 2! Wow! 2 years old! May boyfriend na? Hindi pa po pwede. Wala pa. Okay. Ang kwento ninyo, saan naman kayo nagkakilala? Ano po, nakilala ko po siya sa Facebook po, napapanood ko po siya kasi nagbablog na po siya talaga before. Ah, ganon. Opo. Okay. Tapos crush ko po siya. Crush niya. Nagsisimula po talaga sa friend request eh. Ano? Totoo po, tama po. Nagsisimula sa friend request. Hay nako, talaga naman. Meron palang nabubuong happily ever after sa ganon. Opo. Okay, so, pero alam mong bading siya. Opo. Okay. Okay. So, okay lang yun sa'yo. Opo. Totoo ba? Siya May po yung ganun talaga, siya po no? yung reason kung bakit ako nagkagusto sa gay po. Kasi? Ang ganda niya po. Kasi maganda siya. Oy, Jackie. Ano naman ang pinaggagawa mo sa Facebook at nahalina mo si TK? Ate ko rin kasi way back pandemic po yun. So parang kumbaga source of income na din po na mag-vlog. Pwede po bang mag-ano? Yes. Sa YouTube yun po. And then kindly any kind of contents lang po. So, suddenly, then si TK po nag-friend request sa Facebook ko na parang napapanood niya po ako through online. And then nag-friend request na nga po siya na may gusto daw po siya sa akin. Ay, diretso talaga? Diretso? Ano sabi naman ng mga magulang mo, TK? Magkakasama po kami noon tapos may gathering po, ganun. Oh. Sinabi niya po sa akin na masaya po siya, hindi po siya tutol. Ganun Hindi po. siya tutol. Opo. Wow! Pinakilala mo na kagad. Opo. Ha? Opo. At ang nanay mo naman? Hindi ko po kilala yung Yung nanay mo, wala. So parang nakahanap ka rin ng nanay. Opo. Kay Jackie! Jackie, bigla ka nagkaroon ng anak. But proudly po, at the same time, mother figure at saka po as a partner. Right, Yeah. exactly. That happens. So, alam mo na siya ay babae, na lesbian. Apo. So okay ka rin doon. Actually, talaga pong, I mean to guys po talaga dati. Pero since pag once na talaga natin namaan ka ng pag-ibig, wala po talaga sa gender yan. Ate ko rin curious po ako kasi di ba nag-meet po sila online sa Facebook. Hindi ba kayo natakot na baka poser yung na-meet ninyo sa una niyong pagkikita? Pero bago nyo sagutin yan, teka muna, sandali lang. Pahirap naman si baby. Ayan, pahirap naman si baby. Nakalimutan ko lang mag-break. Okay, yung naiwan na tanong ni Ryle. Kasi nga po, di ba, nagkakilala sila sa Facebook ng friend request. Hindi po ba kayo natakot na baka poser yung makikita nyo sa unang pagkikita? Hindi naman po. Kasi simula po na nagkakilala kami through online, parang kumbaga na, lagi na po kami nag-video call. Mautahak. Oo. So, nakyutad ka na rin, ganon. Opo, kasi ang cute niya mukha talaga siyang lalaki, pero bata. Oo. Ay! Minsan nga pinasar kami para may kasama daw po akong grade 6. Boy next door. Ako nga kanina, anak mo. Okay. Anyway, okay, ang sabi naman ng ating mga kababayan. Ano, ate ko rin medyo may question lang ako. Hindi ka ba na-awkward nung nabuntis ka? Hindi po. Ano yung naramdaman mo nung ikaw yung nabuntis? O Kasi para di ba? klaruhin lang natin, ha? Si TK ang nagbuntis talaga. Okay? Yes po. Para kay, dito sa kanilang baby. Anong pangalan niya? Athena po. Athena. Okay, so ano daw ang pinag-usapan yung mabuti? Hindi po. Unexpected po siya. Ay? Unexpected.
Oo. Di ba? Alam mo, meron ako nakilala ganito, no? Como lalaki, babae, pwede kayo ikasal, ha? Pwede kayong ikasal sa simbahan. Yes. Oo, may bala kayo? Opo, meron. Plano po talaga namin. Actually po, since sa mga followers din po namin, talagang request po nila na nakabarong daw po ako, tapos nakagown po siya. So as per request po ng followers po namin, siguro pagbibigyan po namin sila. Naku, may mga simbahan na ayaw nila yon. Kaya pipili kayo ng simbahan na papayag naman kung anong gusto nyong suotin, di ba? Totoong lalaki at babae. Okay. Kakaiba, ano? So bigla ka nabuntis. Anong reaksyon mo? Kinakabahan na proud po. Kasi at the same time, yung kinakabahan na parang unexpected naman po, Ate Coring. Pero nakaka-proud kasi bilang bakla, alam mo na sa sarili mo na magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. Oo. At talagang kadugo. Yes O po. paano yun? Ganyan pa rin ang gupit mo kahit malaki tiyan mo. Opo, ganito pa rin po. Tapos, nag-work pa rin po ako nun. Nag-work ka pa Opo. rin. Anong work mo? Isa po akong barista po. Barista? Yes po, coffee shop. Magaling mag-mix ng drinks. Opo. Machato, machato. Oo, ayun, kaya nakabuo. Sinishake niya po yung gatas nung kakapanganak ng si Athena. Minimix niya yun. Okay. O, Jackie, ikaw naman, anong work mo? Ayun nga po, yung source of income ko po yung pag-vlog. At the same time po, makeup artist po ako. Ayun. Okay. Okay. Paano nyo ipapaliwanag kay Athena pag medyo lumaki-laki siya? May napag-usapan na ninyo? Yes po. Actually po talaga, since talaga po nung nagbuntis yung misis ko, siya po talaga i-consider po na mami at ako po talaga yung daddy. Ganon. Although po kasi Para nagento hindi po po siya yung malito preference po. ko, I consider myself as a padre di pamilya po ng pamilya. Opo. So kumbaga po, habang lumalaki siya, at least naiintindihan niya na yung tatay niya is bakla or yung nanay niya is tomboy po. Pero never po namin ikinahiya. Taas noob po kami ipagmamalaki na isa kaming magulang. Ay, ang galing! Ay, dali na yung batang yan sa Enchanted Kingdom, ha? Oo, di ba? So, ano ang mensahe ninyo sa lahat ng mga, sabihin nating tulad nyo na nangingimi pa sa kanilang life choices, nabubuli, at inaapi, at hindi rin nila sigurado ang kanilang mga sarili? Para po sa akin kasi, Ate Coring, hindi naman po kasi ganun katalaga kadali ilabas yung talagang tunay mong pagkatao. Lalo't na sa alam mong mundo ka ng mga mapanghusgang tao. Pero para po sa akin, basta alam mo sa sarili mo na tunay ka at tanggap ka ng pamilya mo at nagmamahal sila sa'yo at lalong-lalo na ang Diyos na lagi nandyan para sa atin. Huwag kang mahiya. May oras para dyan, pero dasal lang at suporta ng pamilya. Yun lang po. Wow, parang Miss Universe ang sagot! Ikaw naman, TK, anong masasabi mo sa mga nangingimi pa? Huwag po silang matakot kung naipakita kung ano po yung totoong pagkatao nila. Huwag po sila dumepende sa tao kung tatanggapin sila or hindi. Basta po, magpakatotoo lang po kayo. Yun lang po. Ayun, ang importante, tanggap mo ang sarili mo, right? Yes po. Hanggat wala po Palakpakan kayong naman natin naapakan. sila, ang pamilyang balot sa pagmamahal. TK and Jackie, congratulations. Okay, picture tayo, Liga. Ikaw ha, suplada ka ha. Suplada? Ayaw mong sumama sa akin? Ganun ba? Okay, halika. Mga kamisis, pinoproblema nyo ba ang mga uban ninyo? Yung mga puting buhok? Yes, si nanay hindi nakapag-hair dye. Kitang-kita ang mga puti sa buhok. Ako bagong Tina, ayan. Walang sumpa. Hindi ba? Ang lakas maka-thunder. Hindi ba? So, bagong Tina yan, pero siguro mga 3-4 dyan galing sa trabaho. Yung pang-apat doon kay Pepe at Pilar. Oo, dumadami. At may iilang bilang dito galing kay Mar. Ayun. Ang point ko, iniisip natin na stress at responsibilidad sa buhay ang sanhi ng uban. Pero ano nga ba talaga ang totoo tungkol sa puting buhok? Mapipigilan ba yan? At ang importante, may pag-asa ba na umitim ulit ang puting buhok?
bata man o matanda, hindi na bago ang pagkakaroon ng uban. Pero alam mo ba kung bakit nga ba pumuputi ang ating buhok? Ang kulay ng ating buhok ay nagmumula sa melanin, isang natural na pigment sa katawan. Habang tumatanda, unti-unting nababawasan ang produksyon nito, kaya nagiging puti o kulay abo ang buhok. Number 1 yan sa stress. Minsan genetic kasi or tingko yun lang, pinakamalaking factor yung stress. Siyempre sa pagtatanda, yun. I think dahil po sa stress and fatigue. At saka syempre pag yung tao tumatanda na gagamit po yung nutrients ng mga tao sa katawan. Tapos pag kulang na po sila sa nutrients, yung buhok nila, doon po nagsushow yung deficiencies. At hindi lang edad ang dahilan ng uban. Ayon sa mga pag-aaral, maaari itong maapektuhan ng genetics o lahi, matinding stress, at kakulangan sa nutrients, tulad ng vitamin B12. May mga pagkakataon din na mas maaga itong lumilitaw dahil sa lifestyle o kalusugan ng isang tao. Pero kahit pa maaga itong makita, hindi ito agad nangangahulugan ng pagtanda, kundi bahagi ng natural na proseso ng katawan. At sa huli, ang uban ay hindi dapat ikahiya, kundi tanggapin bilang natural na bahagi ng ating pagkatao. Kasama natin ngayon si Doc Beatrice Maxine Chan para pag-usapan ng uban. Bakit nga ba pumuputi ang buhok? Yes, so Ate Coring, bale, habang tumatanda ang isang tao, ang mga melanocytes o yung mga factories na gumagawa ng melanin na nagbibigay kulay sa ating buhok ay tumatanda at namamatay rin. Ah, ganun. Tumatanda at Yes. namamatay din. Pwede bang may resuscitation ba yan? Hindi Wala, pwede. sadly. Yes. Teka muna ha. Ako kasi medyo kakaiba. 20 plus pa lang ako. Namumuti na yung buhok ko parang sa mother ko. Ako din po. Ikaw din? Meron po, natatago lang po siya. Ayun, okay. Pero ako iba ha, 20 plus, salt and pepper na talaga. Yes. O, so ano ang ibig sabihin nun? So it could be multifactorial po. Pwedeng dahil stress po kayo noon or kulang po kayo sa tulog. Maari rin po meron po kayong mga vitamin deficiencies tulad na lang ng vitamin D, copper, iron, or zinc. Pero ang maganda po doon, pag nalunasan po natin yung underlying root cause, pwede pa rin pong maging itim ulit yung mga naging uban na po. Ayun. Alam mo, ang favorite pastime ng mga misis pag walang trabaho, nagbubunot ng uban. Tama ba? Tapos nagbibigay po ng barya dun sa nagbubunot. Sa apo. At binibigyan ng barya-barya. Opo. Yung mga bumubunot. So ano ba, yan ba'y nakakatulong, nakakasama? Actually, naabutan ko po yun, no? Oo. Pero, I wouldn't encourage yung mga kamisis natin na magbubunot ng buhok, no? So, although hindi naman puro marami yung uban, pag binubunot po natin, pwede po tayong magkaroon ng bald patches or pocknut pag hindi po natin titigilan yung ganong habit. Ayun. May paraan ba para mapigilan ang maagang pagputi ng buhok? Basically, it will really depend po on your lifestyle and yung age po. But you can also take yung mga vitamin supplements or aayusin po natin yung diet natin. So for example, if kulang po tayo ng copper, pwede po tayong mag-take ng mas maraming seafood tulad na lang po ng oysters, crabs, lobsters, and then pag iron po, pwede pong kumain ng mga leafy vegetables like spinach, kale, and then red meat po. Naku, hirap na mahanap yung spinach, kale, and red meat. Mahal. Oo. Pwede bang, hindi ba meron mga nabibiling mga pill na sabi nila for hair and skin? Yes. Is that okay? Pwede rin po. Pero kung gusto lang po nilang iayos po yung diet, lalo na po sa mga bata, yung mga pihikan po sa pagkain, so pwede po nating incorporate yung mga certain rich na mga diet po. Ayun, yun ang importante. Meron po ba mga pagkain na dapat iwasan para hindi maaga pumuti ang buhok?
Not really pagkain, pero yung intense naman po or labis na pagpapakulay ng buhok. So because hydrogen peroxide or ammonia or bleach na usually nakikita natin sa mga permanent hair dyes, pwede rin po siyang mag-increase ng oxidative stress sa ating scalp, which eventually would also kill yung melanocytes at magiging mas rarami po yung gray hair natin. Yung tina sa buhok daw, Yes. lalong nakamamatay ng roots. Pero totoo ba na yung mga tina na yan ay carcinogenic, meaning maaaring makadulot ng cancer? Tama ba yun? Up to this date, hindi pa rin po directly ma-conclude if nakaka-cause po ng cancer. So, bale po, pag cancer po kasi marami pong different factors like your genes, your gender, as well as your age. Oo nga naman. Pero kung kayo ang magre-recommenda ng dye, hindi ba merong mga tina sa buhok na natural? Yes. Ano ba yung pinakamura doon na magagamit ng ating mga misis? So yung pinakamura po, siguro we can ask yung mga nearby na salons natin. And syempre, pag sa bahay lang po tayo nagtitina, mas makakatipid po tayo. Pero I would recommend na at least every 4 to 6 weeks interval po para mas safe. Every 4 to 6 weeks lang. Okay? Narinig nyo na yung payo ni Doc Beatriz. Sundin ang kanyang mga bilin. Maraming salamat, Doc Beatriz! Thank you! Patikuting buhok na pag-uusapan natin dito. So, huwag kayong aalis. Marami pa! Thank you very much, ma'am. Salamat. Thank you. Salamat. Alam nyo, pag may handaan, hinahanap-hanap ko yung puto. Sarap, di ba? Di ba? Ang bilis makapuno ng tiyan. Lalo na kapag may kesong maalat, di ba? Sa ibabaw. At yung itlog din na maalat. Tandem pa ng kutsinta. Naku, nagutom tuloy ako. Kaya si Ryle, nasa kusina niya at paglulutuan na tayo ng puto, cheese at kutsinta. Ryle, ihain na yan. Maraming salamat, Ate Coring. Nandito tayo sa Vince Kitchen Delights sa Cainta, Rizal. At kasama ko ngayon si Sir Vic. Hello po sa mga manonood. Gagawa tayo ng puto cheese at kutsinta. So paano ba natin sisimulan yun, sir? Okay, so ito na yung harina natin. Ano lang to, yung mix lang lahat. Shoot lang. Ito po, baking powder. Tapos, vanilla. Asin. Eggs. Butter. Grabe. Tapos water. So ito po, i-mix na po natin. Okay. Okay, start na po natin. Yan. Ang ganda pag may mixer ka, papabilis yung trabaho mo, tsaka may iwasan yung yung bobo, yung lumps. So, salin na natin sa ating mga puto molds. Tapos pag pinagdikit-dikit, put together. Okay. Sa kutsinta naman tayo. I-mix lang natin kagaya ng puto kanina. Three tablespoons by water. 3 tablespoons. Aliw na aliw si sir sa akin, no? I-mix lang Mix po. lang. Okay. Team brown na siya. Yes. So, sir, curious lang ako ulit dun sa lye water. Ano bang nagagawa nun para sa pagkain natin? Yung lye water is binabago niya yung texture tsaka yung kulay ng product natin para maging bouncy din siya. Ayan, sir. Nagbago na po ang kulay. Wala na white. Pwede na po yan. Ang kutsinta kasi, bago mo siya i-shoot dito sa mold, kailangan pahiram mo muna siya ng mantika. Para hindi dumikit. Tip lang din pag nagluto kayo ng puto tsaka kutsinta, kailangan nakatodo yung mga Settings. settings para lalo siyang umalsa. Ang galing ni sir mag-shoot. Tapos tip lang din pag tatanggalin na yung kutsinta sa loob, kailangan mo na siyang palamigin. Kasi malambot pa siya. Mahirapan kayo. Para mag-set. Yep. Kaya mga kamisis,
tutok kayo, follow nyo naman kami sa Facebook namin tsaka sa TikTok para updated kayo sa mga luto natin. Kung naubusan kayo ng recipe, hanapin mo lang kami, di ba? At comment lang kayo down below kung meron kayong mga request na gusto nyo lutuin namin. Aaralin po namin yan para sa inyo. Tapos di ba uso pa yung iba't ibang mga kulay, di ba? So, titikman na po natin yan, malamig na to. O, sir, tigisa tayo. Kuhain, sir. Cheers tayo, cheers. Cheers! Oh. Naku. Pwede ba mag-take home? Sarap. Tignan nyo, mga kamisis, yung consistency niya. Bouncy siya, firm siya, yung texture niya dahil yun sa lye water. Sir, kami ko natututunan. Cheers! Kaya na. Oh my God. Ang sarap pala ng may dulce de leche kasi sanay tayo may coconut, no? Yes, yung Filipino tradition kasi may mga grated coconut. Walang patapon sa mga niluto today, sir. Sarap talaga. Winner. Maraming salamat, Sir Vic. Thank you din po. Man, ate ko ring, ate Laila, ihain na yan. Patikim naman yang ihahain mo. Eto na po, ate ko rin. Buko cheese and kuchita. Wow, 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 wow. Ito hindi ko to uurungan talaga. Ano bang secret? Gusto ko yung merong ganyan. Ayan. Ito po may red egg. Ayun, red egg. So nilagyan po natin ng maalat na cheese as per your request. Tsaka kulang itlog po. Ay, buhay pa, tumalon. Tumalon, buhay pa siya. Opo. Yes, approve po ba, ate ko rin? OMG, masarap. Yes! Ipamigay na! So, yung puto cheese po, ate ko rin, pure milk po ang ginamit natin dyan. Tapos yung kuchinta with cheese, 2 dulce de leche po yan, ate ko rin. Kaya naman yes, pala. kaya extra special po talaga yan. Gusto nyo? Gusto nyo? Oh, bigyan silang lahat. Okay. Ito na po. Bigyan na natin. Yes. Upo ka, ate. Yan. Alam mo, parang ang sarap talaga kumain. Ito, habang nakahiga, no? Nagre-relax ka sa Astrotel Guadalupe, parang pwede natin gawin yun. Ano? Ayan, kuha po kayo, Nay. O hindi ba? Aminin nyo. Ang saya dito sa studio, di ba? So, gusto nyo ba kayo rin ay mapunta dito bilang studio audience sa face-to-face? Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng aming studio audience, iscan nyo na yung QR code nyo sa screen. At ito ang face-to-face with Ate Kuring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Kwentuhan bukas. Usapang self-defense para sa mga kababaihan. Mangisarap at crumping ng baby bibo na si Cypherius. Gawing spicy ang talong sa ref at samahan ng tuyo sa ihain na yan. Face-to-face, solusyon ay hanapin. Face-to-face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Cory. Face-to-face. Face-to-face with